Alam mo, tama yung sinasabi ni Puvi Tiglao. Yung demanda laban sa kanila, kaugnay doon sa blankong committee ng bicameral committee report na siyang naging batayan ng enrolled bill na pinirmahan ng Presidente Marcos Jr. ay mabigat na kaso yan sapagkat falsification of documents yun. Pangalawa, hindi pa nila sinunod ang proseso ng saligang batas kung saan kailangan ng dalawang sangay ang magdidesisyon, ang uusisa sa anumang batas na pinapasa. Pero ang nangyari ay yung 2, 3, 4 na tao lamang ang naging promotor at nag-approve ng General Appropriations Bill. At yan, napakalaki na kailangang mapigilan at kailangan managot ang mga dapat managot niya. Kaya yung sinasabi niyang demanda, talagang yun ay magiging malaking dagok trahedya sa parte ng Speaker Martin Romualdez. Pagkat sabi niya nga open and shut case. Tama naman, pag sinabi mong open and shut case, talagang sigurado na mapukonvict ka dyan. Sapagkat nandun ang ebidensya, dokumentado, nakikita na talagang nagkaroon ng pagbabago ng mga bilang ng dokumento o ng pera para sa mga departamento. Delikado talaga. At tama rin yung sinasabi niya na itong Ombudsman Martin, hindi ito na mabibili. Alam mo, record nito matindi. Talagang hindi mo mapapakiusapan yan, hindi mo matatakot yan. Talagang pag nag-desisyon yan, batay sa kalakaran at sa batas. Ang problema lang, siya magre-retiro na eh. Kaya sinasabi ni Puvi Tiglao, 3 months to go pa yan. Kaya kailangan madali niya. Otherwise, baka mag-appoint ng bagong ombudsman. May problema tayo. Pag in-appoint ng ombudsman na kakampi ng administrasyon, kaya madidismiss na ang kaso. Thank you, Attorney Sal. Samantala, abay, isunod natin yung pong magandang column sa Manila Times, yung ating pong counterpoint. Basahin ko lang, Attorney Sal, yung ilan sa mga bahagi po o buo na inyo pong bagong column. The planned orchestrated demolition job on the political father-daughter tandem is in earnest and relentless. To attain their goal of perpetuating themselves in power, the political enemies of the Dutertes must destroy the only stumbling block to their lustful obsession. It is, of course, the former president and his daughter, the incumbent vice president, who formed the powerful blockade that will frustrate the political scoundrels from obtaining their objective, hence the initiation of the congressional probe on the confidential funds of VP Sara, the filing of criminal charges, and the constant barrage of disparaging narratives against her. She, by general acceptance, as validated by credible surveys and a vast following of netizens on social media, and the joyous and warm reception accorded her by the masses wherever she goes, is undoubtedly the leading presidential candidate in 2028. That is why there is... Ito mo dyan, kasi kailangan paragraph for paragraph. Yung sinasabi natin dyan, na itong si Inday Sara, kung mapapansin mo, dahil ikaw nag-cover ka ng mga rallies. Yes, sir. Si Inday Sara, kakaiba, pag ito'y nakikita, talagang pareho ng kanyang tatay, sinasalubong ng tao at naghihiyawan sila. Kakaiba dun sa sa mga pangkasalukuyang opisyalis ng gobyerno. Makikita mo, hindi. Walang gano'n. Kaya kitang-kita na itong si Inday Sara talagang napakalakas na kandidato sa 2028. Katunayan, kung tumakbong presidente, hindi sana siya ang presidente ngayon. Tama. Kaya sinasabi ko natin sa column natin na dahil dito, kailangan, siraan mo ito. Pag hindi mo ito siraan, dire-diretso ito eh. Kaya kailangan, gagawa sila lahat. Ayan, inumpisa nila yung congressional probe, kung saan pinahiya siya doon, pinapakita na siya hindi karapat-dapat na maging vice presidente, kaya pinatatanggal nila. At kung magtagumpay sila, isa po sa mga kaparusahan, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification ang tawag doon. So, ano pang ginawa nila? O, pati nga yung mga kakambi, tinan nyo, pati itong network na itong SMNI, niyayari din nila. Pati si Pastor Kibulit, pinakulong nila. O, pagkatapos, ano pang ginawa nila? Naghain sila ng demanda, criminal charges, grave threats daw, inciting to sedition, lahat ng mga kabalbalan.
na talagang ang layunin lamang ay siraan at kung maaari ay hindi na makatakbo yan sa 2028. Yan ang talagang layunin yan. Pero kahit anong gawin nila sa ngayon, pag nakikita nila si Inday Sara at si Presidente Duterte, si Digong, at umaaten ng mga gathering, makikita nyo talagang ang tao. Mahirap pong magsalita kung wala kayo doon. Pero pag nakita nyo personal, magugulat talaga kayo eh. Kung baga, overwhelming pa rin, hindi nababago ang pagmamahal ng tao bayan. Ano yung susunod na paragraph? Babasahin mo yung title para... Subtitle dito, Attorney Sal, Singing a Different Tune. Yan, magandang pag-usapan niya. Yeah. Twisted and shameless words from a man who was appointed Chief Justice of the Supreme Court and to the juicy position of Chairman of the Government Security Insurance System, GSIS, by the elder Duterte, whom he now depicts as a tyrant and transgression of the people's rights. Yet he willingly accepted the appointments and served under what he describes as an oppressive and tyrannical rule. Even then, praising President Duterte for strict and equal enforcement of laws to all, high or low. Bersamin says the former president is a one-man fake news factory without pointing to any false information then that the latter has dished out. Nung magsalita si Presidente Duterte sa indignation rally, na ang tingin niya raw, kung titingnan mo kasi ang kalakaran sa ating bansa ngayon, parang tayo'y papunta. Yan ang sinasabi niya, veering towards dictatorship. Papunta tayo sa diktadurya dahil sa mga kalakarang nakikita niya. At yan ilalatag natin mamaya. But ang executive secretary, takbo kagad siya. Nagkakandara pa siya sa pagtatanggol sa kanyang principal na si Presidente Marcos Jr. At ang sabi niya, itong si Digong, si Presidente Duterte daw, ay isang one-man fake news factory. Pero, kung napansin nyo, wala naman ho siyang isinabi na ano bang mga fake news na inilabas ni Presidente Duterte. Wala naman siyang sinasabi. At wala naman sinasabi yung executive secretary, ano bang mga fake news na sinabi niya. Dapat kasi, pag sinabi mo one fake news factory ang isang tao, kailangan sasabihin mo, ito, sinabi niya ito nung ganitong petsa, ganitong panahon. Pangalawa, ito sinabi niya, fake news nito. Pangatlo, fake news nito. Pangapat, wala hong ganon. Generalities lamang eh. Ngayon, sino ho ba itong executive secretary nagsasalitang ganito? Aba, alam niyo ba, marami hindi nakakaalam. Ito ay inappoint ni Presidente Duterte na Chief Justice of the Supreme Court. At nung magretiro ho ito, nako, yung napaka-juicy, mabigat, at malaking sahod ng chairman ng GSIS ay siya rin ho inappoint. At tingnan nyo kung makapagsalita siya ngayon, sabi niya, etong si Digong, ito kilala bilang isang tyrant, tiraniko, nilalabag niya ang batas. Marami siyang parang pinalalabas, marami siyang sa likod ng mga tinatawag na extrajudicial. Marami siyang pinapahuli. Nawala daw rule of law, walang due process. O madali sabi, ako, diktador itong mamanto. Napaka-oppressive nito. O tingnan nyo nanggagaling ito sa isang mama, isang inappoint na Chief Justice, na kinabang, bilang chairman, at napupuri niya si Presidente Duterte bilang isang striktong nagpapatupad ng batas. At ang tanong po natin, kung totoo yung sinasabi mo, yes, Executive Secretary, kung totoo yung sinasabi mo na ito'y oppressive, sumisira ng mga karapatan, bakit mo tinanggap? Bakit nagsilbi ka sa ilalim ng isang tyrant na sinasabi mo ngayon ay tyrant? Hindi ba? Hindi ba nakakaya yung sinasabi nyo? Yan ang hirap sa atin kasi. Ngayon kumakanta ka ng ibang himig. You're singing a different tune just because you have become a member of the cabinet of this present dispensation. Hindi dapat ganyan. Kaya tayo maging makatotoo, maging matapat tayo. Hindi po pwede yung gagawin natin, sisiraan natin. Kahit na yung ating background, siyang sasampal sa atin sa harap ng katotohanan na hindi totoo yung sinasabi. What's the next? Tsaka, may dagdag ko lang sa context, Attorney Sal. Sometime in 2018, dinipensahan ni former President Duterte si former Chief Justice, now E.S. Bersamin, sa pagkaka-appoint bilang Chief Justice kasi maraming kontra. Maraming kontra dahil, di ba, meron tayong ruling na may ranking, next in rank na dapat sundin.
dapat si former Justice Antonio Carpio ang maupo. Dineclare niya yung offer. Ayoko makinabang sa pagkakatanggal ni former Chief Justice Sereno. Sabi ni Digong, sinong next in rank? Kung okay siya nang sunod. Si E.S. Bersamin. Oo. Di ba? So, Tapos, pinagtanggol na nga siya at tinanggap niya. Tapos sasabihin niya na yung nag-appoint sa akin noon, yan yung tyrant, yan ang presi. Ba't mo tinanggap? Bakit ka nakinabang? Bakit ka nagsilbi? Sagutin mo yan. ito naman, huge corporation of fake news yung subtitle. Yan ang sagot ko doon sa sinasabi ni ES na he is a one-man fake factory. Ang sinasabi ko dyan, in essence, teka muna, baka ang pangkasalukuyang gobyerno ang isang malahiganting korporasyon ng pinanggagalingan ng mga fake news. Sige, pasahin mo. Sabi dito, it would seem that it is the current dispensation that has become a huge corporation of fake news. The armed and illegal assault on the religious group Kingdom of Jesus Christ by the Philippine National Police to serve a warrant of arrest to its leader, Pastor Apollo C. Kibuloy, is a case in point. It peddled the lie that the assaulting policemen were unarmed, despite the videos taken during the attack showing uniformed assault teams carrying high-powered firearms, injuring and harassing KOJC members. When the irregularity of passing the General Appropriations Bill was exposed as having blanks that were illegally filled out, government officials insisted there were no blanks in the enrolled bill signed into law when they existed in the bicameral report, which became the basis of the Government Appropriations Act, o GAA, as admitted by the BICAM chairman. Despite such admission, they continue with the falsity that the GAA was signed into law without any irregularity. The administration has painted a rosy picture of the economy, trumpeting that it is better off today than the previous years, despite the continuing high prices of basic commodities that have pummeled the masses who continue to suffer from poverty, unemployment, lack of education, inadequate health benefits, and absence of new infrastructure to propel this country to heights of development. It bombards us with the false information that criminality and illegal drug trafficking have been contained when the opposite is true. It wants the nation to believe the propaganda that the presence of American military bases is good for our defense, when it precisely endangers the security of our country. The U.S. enemy, the People's Republic of China, considers it as an imminent threat to its security, placing the U.S. in the line of fire if armed hostilities between the two giant countries erupt. Yun ang sinasabi natin. Sasabihin mo ng si Digong ay one-man fake news factory na wala ka namang sinasabi kung ano mga fake news na sinabi niya. Kung titingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating bansa, lumalabas na ang pamahalaan ang pinanggagalingan ng mga maling impormasyon. At inisa-isa ko po yan. Unlike yung ginagawa ng Executive Secretary, puro generalities, wala naman siyang binabanggit. Tayo, iniisa-isa natin kung bakit na ang pangkasalukuyang pamahalaan ang maaaring sabihin na pinanggagalingan ng mga maling impormasyon. Tingnan niyo yung ginawa nila sa KOJC. Hindi po ba? Nakita natin. Buong mundo, napanood natin kung paano sinalakay ng mga armadong pulis, special SWAT teams. Armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga at maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? That's one. Ano pa? Nung in-expose yung blanco doon sa BICAM report, anong sabi ng gobyerno? Yan, yes. Sinundan ni Presidente Marcos Jr., wala namang blanco Tingnan niyo yung batas, General Appropriations Act. Walang blanco doon. Hindi ba fake news yun? Kasi hindi naman yan ang pinag-uusapan Pinapaniwala mong tao na walang blanco doon sa batas. Hindi naman sa batas ang sinasabi natin. Ang sinasabi ng mga nag-expose niyan, merong blanco doon sa BICAM report. Ano ba yung BICAM report? Yun kasing dalawang sangay, pag nagpapasa ng batas, meron silang version. Version ng House of Reps, version ng Senado. Pag hindi nagkakasundo, kailangan pag-usapan nila yan. Ang ginagawa nila ngayon, lumikha sila ng BICAM committee na ilan lang ang miyembro, 15, pero 4 lang yata nagdidesisyon dyan. Sila ngayon ang umaayos. So ang ginawa nila rito, yung BICAM report, may mga blanco. May mga blanco pagdating sa budget ng malalaking departamento, mga priority projects. Blinaan ko nila yon. At pagkatapos, finill up nila, nilagyan po nila ng mga kung magkano ang budget. Iyon ang pinadala nila sa presidente na pinirma naman. Kaya wala nang blanco sinasabi. Pero ang katotohanan, blanco yon.
O hindi ba tawag doon? False information yon, fake news yun, na walang blanco na meron naman. Ang pinakapunto kasi ng blanco, kailangan, huwag mong lagyan ng blanco kasi pag nilagyan mo ng blanco yon, tapos i-fill up mo, ang dapat mo mag-fill up nun, yung dalawang sangay, hindi yung ilang tao lang. Otherwise, pinalalabas mo na dumaan sa pagsusuri ng dalawang sangay ng gobyerno, yung House of Representatives at Senado. Pero hindi naman totoo yun. Kaya lumalabas na falsification ka. Kaya ka nakademanda ngayon. Ano pa? O tingnan nyo. Pinapaniwala tayo na kontrolado natin ang kriminalidad, yung illegal na droga. Pero hindi naman totoo yun. Nakikita naman natin. Kita nyo yung mga kidnapping. Narinig nyo ba yung kidnapping doon sa bata na Chinese? Pinutulan pa ng daliri. Nagbigay pa ng pera. Maraming mga kriminalidad na pangyayari na nakikita ko ng tao, nararamdaman. Takot nga ang lumakad ngayon Dahil nga naglipanan na naman yung mga o hindi ba fake information yon, fake news yung sinasabi. Hindi, okay ang mapayapa. Hindi totoo yun. O ano pa? O ito, matindi ito. Yung sinasabi nila na, alam nyo, yung mga base militar na binigay natin sa Amerikano, yung SEDCA sites, 14 yata yun. Yun ay nagbibigay ng seguridad, malaking kumpiyansa sa ating depensa. Yun ay fake news yun. Hindi totoo yun. Ang katotohanan dyan, tayo ay inilalantad sa panganib. Kasi yung kalaban ng Amerikano, nagagalit sa atin. Yung China, sabi ng People's Republic of China, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit kayo nagbibigay ng mga base militar kung saan manggagaling yung mga missile weapons nila papunta sa amin? Babanatan kami. Sisiraan kami. Sisirain yung aming bansa. Kaya pag nangyari yan, kayo ang una naming tutugisin. O hindi ba fake news yun? Yung pininiwala nyo ang taong bayan na magbibigay seguridad ang pagbibigay natin ng base militar sa Amerikano. Yun ang pinupunto ng Presidente Duterte na yung mga kalakaran dito sa pangyayari sa ating bansa, parang tayo patungo yata sa diktadurya. O, pakibasa mo ngayon, MJ, bakit tayo papunta sa diktadurya? Creeping dictatorship. A dictator doesn't follow the Constitution and the rule of law, violating the constitutional rights of citizens and assaulting a religious group whose only fault is to be critical of government policies and to be expressive of their support for VP Sara and her father is anathema to democracy. When the powers that be do not follow constitutional process outlined by the Constitution, like the impeachment to eliminate the leading contender in the 2028 presidential elections, abusive congressional hearings, irregular passage of laws, particularly the General Appropriations Bill, using law enforcement agencies to file criminal charges against critics and political enemies, imposing their will that serves only their interest, or to perpetuate themselves in power, with the head of state allowing such constitutional transgressions, or worse, command its enforcement. They become enemies of a democratic society because such attacks smack of dictatorial tendencies. When freedom of speech is curtailed or a prior restraint is placed to its exercise, like calling bloggers, political commentators, and podcasters to a congressional probe, giving a chilling effect on their persons, that the path to dictatorship has been opened, putting democracy in peril. Bakit ito na sinasabing creeping? Creeping dictatorship. Ibig ko sabihin, kung baga gumagapang papunta sa diktadurya. Bakit ito? Kasi ang isang diktador, hindi po sumusunod sa saligang batas, hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Pag ang isang pamahalaan ay nilalabag nila ang karapatan ng tao, kung anumang sangay dyan, kagaya ng Kongreso, kung saan wala na silang ginawa, kundi tumawag ng mga resource persons, pag hindi nila tipo o type ang mga sagot, ikinukulong nila. Hinihiya nila, kinukulong nila, at sinasabi nilang guilty na kagad, kahit wala pang ginagawang paglilitis. Ano pa? Hindi po ba?